Oh, yan na naman guys. So, for today, this is going to be my last clip na muna. Last video guys. This is only 15-minute video. So, we'll be second motioning. Ito kay Mima Alicia na may headline. Duterte, nagmamakaawa kay Torre para di makulong. We will pin him down with hard evidence. Kaya natin patumpik-tumpik pa. Go na, Mima. Alala ko mga minamahal kung paano nila pahirapan noon itong si General Torre para nga po hanapin itong si Kibuloy na Ay, Mima, ang ganda ng kilay mo dyan, ha? Pantay na pantay talaga, Mi. Paborito ko talaga to si Mima. But gusto ko siya talaga vlogging mapapanood. I'm always inspired. Galing niya din kasi magsalita, no? Tapos pag nagpo-post ako, parang lagi mo akong ginajoke. Si Mima talaga. Oh, sige, go na. tatago doon nga po sa kanyang mansyon na merong underground river at kalakip noon merong mga Yamashita treasure. Di ba naalala niyo mga minamahal kung paano nila pinahirapan itong si General Torre. Pero at the end of the day, talagang kahit pinahirapan nila ng sobra, itong si General Torre, abay nakamit naman natin ang hustisya. Dahil ngayon si Kibuloy ay nakadetain. Diba? Kung saan hinaharap niya yung patong-patong na mga kaso sa kanya, kabilang na nga po doon yung di umano'y panggagahasa niya, pang-aalipusta niya, di ba, sa mga kababaihan at na-reveal na animoy parang peking kopeta, bula ang kopeta, itong si Pastor Kibuloy. So, makikita niyo kung gaano talaga katapang itong si General Torre. And now, di ba? So, Major General na siya ngayon. Dati, General lang. Tapos, bigla siyang nabigyan ng spot, naging Major na. Eh, syempre, deserve naman ni Major General Torre yung posisyon na yan. Dahil in the first place, sobrang galing, sobrang tapang ang kanyang ipinamalas na trabaho dito nga po sa ating inang bayan. Para sugpuin, di ba, yung mga problema na kinakaharap ng ating bansa, especially na nga po, yung mga kriminal na kung makaasta, akala mo, sila talaga yung tagapagmana ng mundo. Now, eto, mga minamahal, Digong versus General Torre. Naalala din ninyo, nung isang araw ba yun? Nung nakarang araw, nag-file ng kaso rin itong si General Torre. Yes. Hindi pwede yung yung pag ikaw ay nadihado, nasabihin mo, joke-joke lang. Parati na lang yung joke-joke na yan eh. Parang nilonormalize yung patayan na yan eh. Hindi. Nag-file ng case, mga minamahal. Itong si Major General Torre, dito nga po kay former President Duterte. Diba? Inciting to sedition or sedition ba yun? Na kanyang ipinay laban dito kay former President Duterte sa ginawa niya nga pong pagbabanta. Diba? Sa higit kumulang 15 ng mga senador. Buti pa nga si General Torre kumilos eh. Samantalang yung mga senador dyan, okay lang sa inyo na gawing normal yung salitang joke na yan. But anyway, alam naman natin na yung punto doon is para i-normalize. Minamind conditioning na talaga ni former President Duterte, yung mga Pilipino na i-normalize yung salitang patayan para kapag dumating na yung impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte, abay mukhang gagawin din nilang palusot yun. Eh, yung ama ko nga eh, okay lang sa kanya yung word na patayan. O, pinapabayaan nga lang ninyo eh. Pero, dapat, kahit joke lang yun, eh, hindi dapat pamarisan. Kasi tingnan ninyo, itong joke na nangyayari na to, ni Digong, parang ina-apply ng mga Pinoy. Diba? Nagjo-joke sila, nagjo-joke si Digong ng patayan, ina-apply ng mga Pinoy, na nino-normalize din ng mga Pinoy yung patayan. Tingnan ninyo, dyan sa Malate, may namatay, na naghahanap lang naman talaga ng trabaho, pero ano yung nangyari? Namatay, diba? Pinagsasaksak, pinagbubugbog. So now, ito, syempre dapat hindi rin palagpasin ni General Torre yung AJK, yung patayan na ginawa noon ni former President Duterte. Alam mo, ito nga lang yung nakakapagtaka eh. Bakit yung mga pulis, kagaya ni Faeldon, kagaya ni Taguba, diba? Bakit sila yung nagde-defend ng sarili nila? Di ba pinangako yun noon? Yung former President Duterte, pinangako niya eh. Diba? Anong pangako niya? Sagot niya lahat. Diba? Gets ninyo? Sasagutin niya lahat, anumang kaso.
kabi sila ni former President Duterte. Ama, bakit parang iniwan sila ni Digong, mga minamahal, sa ere? Diba? Ba't parang iniwan sila ni former President Duterte sa ere? Sila yung nagsasuffer sa utos ni Kadigungan. Okay, tingnan nyo to Sige. Sabi dito, there is no closure kung walang justice. Ang prinsipyo ko rito, ayusin natin ang pag-imbestiga no matter kung sino ang tatamaan. Tapang. Yan yung gusto natin mga minamahal kay General Torre. Matapang. Diba? No? Okay, oo. Ako gusto ko din yung mga matatapang. Pero guys, ang DDS guys, hindi na nakakatuwa yung katapangan nyo, B. Ang sabi yun, there is no closure kung walang justice. Totoo naman talaga, hindi tayo magkakaroon ng close kung magjowa. Kung if you don't have mutual understanding with each other, definitely wala tayong magiging closure. Ang prinsipyo ko rito, ayusin natin ang pag-imbestiga no matter kung sino ang tatamaan. Kasi at the end of the day, we have to give justice sa mga victims nito. We will pin him down with hard evidence and all the other guys na mga enablers niya. Oh my God. So, ibig sabihin, hindi lang si PRRD pala. Naging President Digong na tuloy. PRRD. Okay, ayon naman yan kay ano tong PM? Oh, promoted na siya, B. Dati talaga tama si Mima. Dati inaano lang yan. Dati, di ba? Inaano lang yan. Bahala na kayo kung anong inaano. Diba? This was happened February 26, 2025. O, kahapon lang. O, alam nyo na. O, ayan mga sources. O, globaldailymirror.com, baka sabi ko fake news. Mga DDS, dapat ganyan. Nagiging resourceful dapat kayo. Para may, kayo, may panlaban-laban. O, diba? Kahit ako, alam mo, may kasagupa ako dyan. O, na, tapos, daming fake news. Siyempre, hindi ko lalabanan yan. Kasi, di pa ako nagre-research. Lalabanan ko yan pag nakapag-research na ako, B. Pero yung mga basic lang naman, na alam ko na talaga. Oh, go! Laban tayo, B. Hindi tayo gaganyan-ganyan lang. Ano yan? Kahit mahuli ako sa trabaho. Oh, Diyos ko. Okay, Mima nga. Ano ba yung Mima? Puputol-putol. No matter what, kung sino ang tatamaan, at the end of the day, we have to give justice sa mga victims nito. Exactly. Gaano ba kadami na namatay? Humigit kumulang 30,000 na mga Pilipino. Tapos karamihan pa doon, mga nakatsinelas, sleepers, mga tawag dito, mga nakatsinelas ng mga tao, wearing sleepers. Alam niyo yung mga nakatsinelas? Mga mahirap, di ba? Mga minimum wage earner, mga lower income earner, di ba? Ang gaya ng pintor, tricycle driver, construction worker, di ba? Wala man lang nahuli mga malalaking tao. Wala. Meron si Dilima, pero fabricated naman. Hindi naman natin makukonsider na drug lord ang isang tao dahil fabricated. Ginawa nila ng ebidensya. Yes, fabricated. Napag-aamin na din yan ni former President Duterte nung siya ay prosecutor. Mahilig siyang magtanim ng ebidensya. Alright, sabi dito, we will pin him down with hard evidence. Yan yung gusto ko. Diba? Yung salitang, we will pin him down with hard evidence. Kaysa naman kay Digo, diba? Nananapak siya ng tao gamit ang mga plantang ebidensya. Ito, with hard evidence. We will pin him down with hard evidence and all the other guy na mga enablers niya. Alam niyo, deserve na mag-senador ka no, ni General Torre. Oo. Pro-life, pro-justice, pro-human, di ba? Pro-human life, pro-justice, pro-life. Di ba? Ito yung gusto ko kay General Torre, hindi natatakot. Hindi yung puro lang angas. Kasi hindi yung puro lang angas, lahat ng solusyon patayan. Tama ba yun? Pwede kang mag-angas. Basta, nasa tama ka. Yung wala kang sinasagasa ang tao, yung wala kang pinapatay. Consider ba yun? Sige, yun yung talagang literal na flex. Pero yung i-flex mo, papatayin kita.
mamamatay kayo pag nakabalik ako. Hindi yung flex. Hindi yung kahanga-hanga. True. Wala yun, mga minamahal. Walang flex doon. Hindi kahanga-hanga yun. Huwag tutulakan. Diba? Kaya kung gusto ninyo na maibalik sa panahon ng puro patayan, diba? Ay, iboto nyo sila digong. Pero kung gusto nyo pro-human life tayo, yung matapang na gobyerno pero pinapairal pa din yung rule of law and due process, syempre iboto nyo, mga minamahal, yung mga karapat-dapat sa posisyon. Diba? Hindi naman ibig sabihin na natatakot si PBBM sa hindi ibig sabihin na natatakot ang ating gobyerno dito nga po sa sa human rights. Hindi ibig sabihin nun. Walang natatakot. Hindi natatakot si PBBM sa human rights. Ang kinakatakutan niya, mawala yung mga Pilipino. Diba? Ang kinakatakutan niya, yung Pilipino mismo. Yun yung dapat katakutan yung Pinoy, hindi yung human rights. Diba? So at the end of the day, dapat maging makatao ka din. Di porket ikaw yung nasa mataas sa posisyon, kaya mo na yung gawin lahat. Wag. Pambababo yun, pambabastos yun. Anyway, yun po. Mga minamahal, pakatapong talaga ni General Torre. Saludo. Saludo sa'yo, General. Sana all. Okay, guys, patapos na din naman siya. Okay. So, yun nga. Diba? Ay, nako. Hindi kasi makatarungan ang mga desisyon ni Lolo mo. Ni Digong, di ba? Nanonormalize yung patayan. Tapos pag pumunta na yung, dumating na yung justice, humihingi ng mga saklo-saklolo, di ba? And, di ba may doon sa hearing, kung babalikan yung, yung Quadcom hearing, yung sabi niya na, kung sakaling damputin daw siya, hindi daw siya papayag. Kasi ayaw niya daw, ang dumamput sa kanya is from ICC. Kasi nga, wala daw jurisdiction yung ICC. Interpol nga eh. Interpol nga yung gagawa ng paraan eh. The Interpol will be having collaboration, connection with our security para magkaroon sila ng power. Para may dyan, kahit wala naman sinasabing direkta yung ICC, di ba? Basta, I'm so happy na meron tayong General Torre. Di ba? Meron tayong kahit papano, merong mga matatapang din in a way na talagang hinihingi o hinahangad yung justice. Hindi ko alam ba't laging kunot yung noo ko. Diba? O para lang sa akin ha, ito ang masasabi ko lang dito sa bago natin tapos ito pag-uusap-usap natin, guys. Ako ang masasabi ko lang kay President Duterte, you already have everything. Ang dami mo ng money, ang dami yung pera, alam ko. Syempre nag-research na ako dyan. Sige, tanungin nyo ako. Mag-comment lang kayo dyan. Pero follow nyo ako. Di guys, yung Duterte naman, ang dami-dami nyo ng pera. I know, I believe. Ano na yan eh, kumbaga kaya nyo na lahat eh. Ako nga dati, nung bata pa lang ako, sa tingin ko yung 1 milyon para sa akin. Yung ano na yun, sapat na yun sa akin sa pagkabuhay ko after college. Diba? Parang sapat na yun sa akin yung 1 million na magkaroon akong 1 million. Papalaguin ko lang talaga. Ganun yung mindset ko. Pero kayo, Diyos ko, milyon-milyones, parang anong yan? Tapos, di ba mga kinakain nyo lang pag nagpapakita kayo sa media, ano-ano lang. Tuyo-tuyo, na may lechon sa gitna. Araw-araw ba yun? Kahit araw-araw kayo, hindi maubos yung pera nyo. Di ba? Naka-joint account pa kayo ni Sarah. It's true. Kasi yung mga, di ba, merong ng mga nag-send ng pera doon, tapos nag-screenshot sila. Ibig sabihin, active. If yung rason ni Sarah na non-existent yung mga bank accounts nila, tapos hindi na sisendan. So, kung non-existent, hindi masisendan. Diba? Wala na. As in, damay-damay na pati si Duterte. Ang masaklap, once na patunayan yung mga joint accounts sila, ang dami-daming pera galing doon sa mga drug lords talaga. As in, may kumpanya talaga ng droga. For example lang sa Davao, di ba? Di ba, pag napatunayan yun, hindi lang talaga yun ang mapukukuha ni Digong. Makukulong talaga siya, Big. Grabe yung kaso niya. Sana yung DDS malinawan na kung mangyari yan. Sana talaga. Kasi kung hindi pa rin, kayo na may diferensya niyan.
Diyos ko, babay na nga. Stress niyo na naman ako.